Update tayo sa nasusunog na establishmento sa barangay Pasong Putik sa Quezon City. May unang balita live si James Agustin. James, anong alarma na? Igan, hanggang sa mga oras na ito ay nakataas pa rin sa ikalimang alarma yung sunog na sumiklab sa isang supermarket dito po yan sa barangay Pasong Putik sa Quezon City. At dun sa impormasyon na nakakuha natin mula sa Bureau of Fire Protection National Capital Region, alas 4:40 na magsimula ang sunog kanina. Mabilis na inakyat ang ikalawang alarma at bandang alas 5:16 nang itinaas pa ito sa ikalimang alarma. Hudyat para rumisponde ang mas maraming bombero. Mabilis iga na kumalat ng apoy sa commercial establishment. Sinusubukan pa raw na gamitan nung una ng fire extinguisher pero hindi kinaya. Pahirapan ang operasyon ng mga bombero. Ang iba kinailangan gumamit ng breathing apparatus bago pumasok sa loob dahil sa kapal ng usok. Nabasag na rin yung mga salamin sa harapang bahagi ng establishmento. Bumigay din ang bahagi ng pader sa kasagsagan ng sunog. Sa ngayon, nakasentro pa rin ang operasyon ng BFP sa gitnang bahagi ng commercial establishment kung saan meron pa rin naglalagablab na apoy. Sinusubukan pa natin na makakuha ang panig ng pamunuan ng commercial establishment. Samantala, Igan, itong pinapakita natin ngayon, ito po yung gilid na bahagi ng pader nitong commercial establishment na bumigay na sa kasagsagan ng sunog kanina. Kung makikita nyo po, may mga tipak ng bato na nahulog na dito sa may area ng kalsada, kaya pinapalayo dito ng mga otoridad yung mga nakikiusyoso kanina. At binubugahan pa po yan ng tubig hanggang sa mga oras na ito ng mga bombero dahil nakikita natin na may apoy pa at makapal na usok na nanggagaling doon sa loob. Sa ngayon po ay patuloy pa yung pagkalap ng karagdagang impormasyon ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection kaugnay po dito sa malaking sunog na nangyayari sa isang supermarket sa barangay Pasong Putik sa Quezon City. Yan muna yung latest. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, meron bang mga katabing bahay na nadamay sa paligid? Igan, sa nakita natin, pag-ikot natin dito sa commercial establishment, pagdating natin, wala tayo nakita na bahay na nadamay dito. At kinumpirma din naman ng BFP na nakasentro yung operasyon nila dito sa mismong supermarket. Ang nagiging problema lang at ang nagiging binabantayan nila ngayon ay yung isang gasolinahan na nasa compound din nitong supermarket na ito. At merong mga subdivision na malapit dito pero hindi naman naabot yon ng apoy at nakasentro yung operasyon nila dito mismo sa compound ng supermarket. Igan. May initial naman tinitingnan na sanhi ng apoy ang Bureau of Fire Protection. Kanina, Igan, bago tayo umere, ay natanong natin yung arson investigator pero hanggang ngayon ay nangangalap pa sila ng mga karagdagang impormasyon. Ang nakumpirma lang niya sa atin ay doon sa gitnang bahagi nitong establishmento nagsimula yung apoy. Pero yung iba pa ay nangangalap pa talaga sila ng detalye hanggang sa mga oras na ito. Yung traffic, apektado ba? Marami nang papasok ngayon. Yes, Igan, dito sa may kahabaan ng Belfast Street at dito sa may Quirino Highway kung saan po nandito yung commercial establishment na ito kung saan nangyayari yung sunog ay mabigat na po yung traffic sa mga oras na ito. Pero may mga tauhan ng TTMD tayo na nakita na nagmamando dito at pinapadivert na yung mga motorista na dito dadaan sa lugar. Igan. Maraming salamat. Ingat, James Agustin. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.